Sa gitna ng isang payapang umaga, isang simpleng karinderya ang magiging tahimik na saksi sa banggaan ng katarungan at pagmamalabis. Isang matabang pulis na may luma at kupas na uniforme ang darating upang guluhin ang buhay ng mga maliliit na manininda. Hanggang sa tumayo ang isang dalaga, maganda at puno ng sigla. Si Maya, isang atleta ng arnis na hindi lang mahusay sa sining ng pakikipaglaban, kundi maging sa pagtatanggol sa dangal at katotohanan. Gamit ang malamig na pag-iisip at nag-aalab na puso, haharapin niya ang isang tiwaling otoridad. Hindi lamang kilala si Maya Santos dahil sa kanyang magandang mukha at kaakit-akit ng ngiti, kundi dahil sa kanyang dedikasyon sa mundo ng arnis mula pa noong bata siya. Ang dalagang nasa 19 na taong gulang ay lumaki sa isang simpleng pamilyang puno ng pagmamahal. Ang kanyang ama, isang guro sa sports na maagang nagretiro dahil sa isang pinsala, ang unang nagpakilala sa kanya sa sining ng arnis noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Mula sa unang araw na iyon, nagpakita si Maya ng pambihirang sigasig. Mabilis ang kanyang mga galaw, matalas ang kanyang focus, at matatag ang kanyang isipan, isang pambihirang kombinasyon na agad napansin ng mga guro at master sa dojo kung saan siya nagsasanay. Nakita nila ang malaking potensyal sa loob niya. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na tumaas ang antas ng kanyang mga nagawa. Nagsimula siyang sumali sa mga panrehiyong kompetisyon, pagkatapos ay sa pambansang antas sa palarong pambansa, hanggang sa wakas ay napili siyang kumatawan sa Pilipinas sa mga pandaigdigang laban. Sa kanyang murang edad, nagtagumpay siyang mag-uwi ng gintong medalya mula sa Southeast Asian Arnis Junior Championship. Ang tagumpay na iyon ay hindi dumating ng madali. Ilang beses nang nagasgas ang kanyang mga tuhod, nanakit ang kanyang buong katawan, at minsan nang muntik nang sumuko ang kanyang puso. Ngunit sa tuwing siya ay nadadapa, bumabangon siyang muli ng mas malakas. Para sa kanya, ang arnis ay hindi lamang isang esport o sining ng pakikipaglaban, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang disiplina, respeto, at integridad ay ang mga prinsipyong palagi niyang pinanghahawakan sa labas ng arena. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatiling mapagkumbaba at palakaibigan si Maya. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang sarili kahit madalas siyang purihin ng media bilang isang inspirasyon o ang bagong mukha ng pambansang sports. Sa kabila ng abalang iskedyul ng pagsasanay at mga kompetisyon, palagi siyang naglalaan ng oras upang umuwi, tulungan ang kanyang ina, o kahit na magturo sa mga bata sa kanilang komunidad. Marami ang nagsasabi na si Maya ay mailikas na kakayahang mamuno at malalim na pakiramdam ng pagmamalasakit, mga katangiang naging dahilan kung bakit siya minahal, hindi lamang ng kanyang mga kasamahan sa koponan, kundi pati na rin ng mga tao sa kanilang lugar. Ang kanyang buhay bilang isang batang atleta ay hindi walang mga hamon. Nariyan ang presyon mula sa mga sponsor, mataas na inaasahan mula sa publiko, at ang bigat sa isipan na dulot ng mahigpit na kompetisyon. Ngunit, palaging pinapanatili ni Maya ang balanse sa pagitan ng kanyang profesional at personal na buhay. Alam niya na anuman ang resulta sa loob ng arena, siya pa rin si Maya, isang masipag na anak sa kanyang ina, kapatid sa kanyang 2 kapatid, at isang kapitbahay na laging handang tumulong. At sa umagang iyon, gaya ng dati, pinili ni Maya na bumalik sa kanyang pinagmulan. Matapos ang ilang buwang abala sa mga torneo at matinding pagsasanay, nais niyang magpahinga sandali at salubungin ang isang payapang sandali kasama ang kanyang minamahal na ina. Ang karinderya ng kanyang ina ay magbubukas sa araw na iyon, isang mahalagang araw na sumisimbolo sa kanilang pagpupunyagi at pag-asa. Ngunit hindi niya namamalayan, ang payapang umagang iyon ay magiging simula ng isang tunggalian na susubok sa kanyang karakter at sa kanyang dangal bilang isang babaeng arnisador. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw, ngunit ang mga sinag nito ay nagsisimula ng tumago sa manipis na hamog na bumabalot sa maliit na kalye sa gilid ng lungsod. Ang hangin ay sariwa pa, humahalo sa amoy ng basang lupa at mga dahon ng bayabas na katatapos lang tangayin ng hangin. Sa isang sulok ng isang kaaya-ayang eskinita, ang simpleng karinderya ni Aling Elena ay buong pagmamalaking nakatayo, isang gusaling gawa sa kahoy na inayos at pininturahan ng mapusyaw na berde, na may malinis na bubong na yero. Espesyal ang araw na iyon, ang unang araw ng pagbubukas matapos ang ilang linggong pagsasara para sa pagkukumpuni. Dumating si Maya bandang 6:00 ng umaga, magaan ang mga hakbang at maisuot na sling bag sa kanyang balikat. Nakatali ng mataas ang kanyang buhok.
Ang kanyang mukha ay mukhang sariwa, kahit na wala pang bahid ng kolorete. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na sando at sports shorts, mga damit na komportable para sa kanya, para man sa pagsasanay ng arnis o sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Umiti siya nang makita ang kanyang ina na abala na sa pag-aayos ng malalaking kaldero sa likod ng pwesto. Ang amoy ng mainit na sabaw ng tinola ay nagsisimula ng kumalat, kasabay ng huni ng mga ibon mula sa mga puno sa paligid. Magandang umaga, Nay, bati niya sabay tanggal ang tsinelas at pasok sa maliit na kusina. Ang kanyang ina, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may mainit na ngiti at pinong mga kulubot sa mukha, ay sumagot na may masayang tingin. Dumating ka pala talaga, anak. Akala ko pagod ka pa pagkatapos mong umuwi kagabi. Mahinang tumawa lang si Maya at nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng kanin, ulam, at mga gulay sa salaming estante. Para sa kanya, hindi ito basta pagtulong. Ito ang paraan niya ng pagkonekta sa kanyang pamilya, sa kanyang mga ugat na nagpapanatili sa kanyang pagiging mapagkumbaba. Sa labas, unti-unting nabubuhay ang paligid. Ang ilang kapitbahay ay nagsimula ng dumating. Mayroong bumabati lang, mayroon ding agad na umorder ng mainit na lugaw, ang specialty ni Aling Elena. Ang tunog ng tawanan at kaswal na kwentuhan ay pumuno sa hangin, sinasabayan ng mahinang tunog mula sa isang lumang radyo na pinapatugtog ng kanyang ina. Ito ay isang payapang isang umaga na napakasimple ngunit puno ng kahulugan. Isang umaga kung saan ang mga bagong pag-asa ay unti-unting nabubuo, tulad ng mainit na singaw na umaakyat mula sa malaking kaldero sa ibabaw ng kalan. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal. Sa gitna ng munting abala at simpleng kaligayahan na kanilang hinahabi, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang motorsiklo ang biglang huminto sa harap ng karinderya. Mabibigat na yabag ang umalingaw sa sahig na kahoy. Isang lalaking nakauniporme ng pulis at may matabang pangangatawan ang pumasok sa palengke ng umaga, handang guluhin ang kapayapaang kasisimula pa lamang. Walang sinuman ang nakakaalam na ang magandang umagang ito ay magiging simula ng isang laban na susubok sa tapang at danga ni Maya. Nagsimulang kumilos si Maya ng mabilis at mahusay. Gaya ng dati, ang kanyang mga galaw ay simple ngunit may sukat, na para bang nagsasanay siya ng arnis sa dojo. Kumuha siya ng kanin mula sa malaking kaldero, inayos ang mga ulam sa malinis na mga lalagyan, at tinulungan ang kanyang ina na hugasan ang mga sariwang gulay na gagamiting palamuti. Ang tunog ng tubig na umaagos mula sa maliit na gripo sa likod ng kusina ay humalo sa sitsit ng mainit na mantika mula sa kawali. Sa gitna ng abalang iyon, napangiti si Maya. Ito ay isang sandali na bihira na niyang maranasan kamakailan. Sa gitna ng siksik na iskedyul ng pagsasanay at mga laban, ang kanyang ina ay buong pagmamalaking tumingin sa kanyang anak habang paminsan-minsan ay pinupunasan ang mga kamay sa kanyang kupas na asul na apron. Hindi ka ba napapagod, anak, pagkatapos mong umuwi galing Maynila kagabi, sumabak ka agad dito? Tanong niya sa isang malambing na tono na puno ng pag-aalala. Mahinang tumawa lang si Maya at sumagot, masaya nga po akong nakakatulong, Nay. Saka, karinderya naman natin ito. May parte din ako dito. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa puso ng kanyang ina. Hindi ito basta isang simpleng kainan para sa kanila. Ito ay simbolo ng kanilang maraming taong pagpupunyagi, ang bunga ng kanilang pinaghirapan na ngayon ay nagsisimula ng mamunga. Sa labas, lalong dumami ang huni ng mga ibon, sinundan ng kalembang ng kampana ng katabing tindahan at ang mga yabag ng iba pang mga tindero na nagsisimula ng maghanda ng kanilang mga paninda. Nagsimulang mabuhay ang umaga. Sa loob ng karinderya, ang amoy ng mainit na sabaw ng manok ay humalo sa bango ng dahon ng sili at dinurog na bawang. Tinulungan ni Maya na ihanda ang mga karagdagang pampalasa, ang maanghang na siling labuyo na may toyo, ang malutong na atsarang papaya, hanggang sa mga hiwa ng sariwang kalamansi. Lahat ay dapat maging handa bago dumating ang mga mamimili. Hindi lamang sa pagluluto, tumulong din si Maya sa mga simpleng gawaing administratibo. Inayos niya ang listahan ng presyo sa isang maliit na pisara, inihanda ang listahan ng mga order, at nilinis ang lumang lamisang kahoy na kumikinang na dahil sa madalas na paggamit. Bagaman mukhang simple, alam ni Maya na bawat detalye ay mahalaga.
Ang kalinisan, kaayusan, hanggang sa kabaitan sa paglilingkod sa mga mamimili ay maaaring maging dahilan kung ang kanilang karinderya ay mananatili o hindi sa gitna ng mahigpit na kompetisyon sa negosyo ng pagkain. Para sa kanya, ito ay isa pang paraan ng pagsasanay sa sarili, pagsasanay sa pasensya, responsibilidad at dedikasyon. Ngunit, kahit na umaga pa lamang at hindi pa tapos ang mga gawain, naramdaman ni Maya ang isang uri ng kapayapaan na bihira. Ito ay isang payapang umaga kung saan ang oras ay tila mas mabagal ang takbo, nagbibigay ng puwang para huminga at tamasahin ang maliliit na bagay sa buhay. Sa kasamaang palad, ang kapayapaan na iyon ay hindi magtatagal magpakailanman. Sa labas, sa mismong harapan ng palengke, nagsimulang marinig ang malalakas na sigaw. Isang taong may magaspang na paglakad at otoritaryong aura ang papalapit. At si Maya, nang hindi namamalayan, ay malapit ng mapilitang maging higit pa sa isang anak ng tindera. Siya ay magiging isang tagapagtanggol, isang matapang, at ang tinig ng katotohanan sa gitna ng kawalang katarungan. Ang payapang umaga sa palengke ay nagsimulang magambala ng maingay na tambutso ng motorsiklo. Isang lumang motorsiklo ang dahan-dahang pumasok sa makitid na eskinita, nilalagpasan ang mga nagtitinda sa bangketa na abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda. Nakaupo sa sasakyan ang isang malaking lalaki na nakaunipormeng pulis na tila medyo masikip para sa kanya. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa sikat ng araw. Ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang sentido. Bumaba siya mula sa kanyang motor na may magaspang na hakbang na para bang pag-aari niya ang lupang kanyang tinatapakan. Ang pangalan niya ay Berto, isang miyembro ng lokal na pulisya na matagal nang kilala ng mga taga-palengke bilang isang arogante at hindi marunong makipag-usap. Nasa mga 40 taong gulang na siya, ngunit ang kanyang kilos ay parang preman sa palengke kaysa sa isang alagad ng batas. Mataba ang kanyang katawan, malalaki ang kanyang mga braso, at ang kanyang mga mata ay palaging nagpapakita ng isang malamig na tingin na nagdudulot ng takot sa sinuman. Maraming maliliit na tindero ang tahimik na nagkikimkim ng galit sa kanya, ngunit walang nangahas na lumaban. Sila ay napipilitang sumuko na lamang kapag siya ay dumarating na may dalang banta sa anyo ng mga babala, tiket, o kahit bigla ang pagpapaalis. Sa araw na iyon, si Berto ay dumating hindi lamang para mag-inspeksyon. Agad niyang nilapitan ang pwesto ng gulay ng isang matandang babae na karaniwang nagbebenta ng kangkong, kamatis, at sili sa isang sulok ng palengke. Walang pakundangang sinimulan niyang sipain ang mga paninda, tinapakan ang ilang gulay, at kinuha ang isang plastik na basket bilang dahilan ng pagkumpiska, dahil lamang sa pwesto niya ay di umano hindi naaayon sa mga patakaran. Ang matanda ay nakayuko lamang, nanginginig ang kanyang mga kulubot na kamay. Ang ilang ibang tindero ay nagsimulang mabalisa, ngunit nanatiling tahimik. Alam ng lahat na kung sila ay magrereklamo, ang masamang kapalaran ay tiyak na darating sa kanila. Tila nasisiyahan si Berto sa kanyang kapangyarihan. Malakas siyang tumawa, nagsalita ng may kabastusan at paminsan-minsan ay naghahagis ng mayabang na tingin sa paligid. Ito ang teritoryo ko. Sinumang lumabag, dapat parusahan, sabi niya sa mataas na tono, na para bang siya ang hukom, piskal, at berdugo ng sabay-sabay. Ngunit alam ng lahat na hindi ito tungkol sa batas. Ito ay paraan ni Berto upang ipakita ang kanyang pangingibabaw, upang ipakita na siya ay may kapangyarihan kahit na ang kanyang mga paraan ay malayo sa tama. Samantala, si Maya na nasa loob pa ng karinderya ng kanyang ina ay narinig ang lahat ng kaguluhan sa labas. Sandali niyang itinigil ang kanyang ginagawa. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita si Berto na binubuli ang matandang babae. Nagsimulang umakyat ang galit sa kanya, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Alam niyang hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito. Ngunit sa araw na iyon, marahil ay ito na ang huling beses na maglalakas loob si Berto na gawin ang parehong bagay sa harap ni Maya. Lumabas si Maya mula sa karinderya na may matatag na hakbang. Bagaman nag-aalab ang kanyang puso, ang hangin ng umaga na dati mainit-init ay tila naging mainit at masikip dahil sa kaguluhang dulot ng pulis na iyon. Tiningnan niya ang matandang babae na nakayukong nakatayo, ang kanyang mga kamay ay hawak pa rin ang plastik na basket na sinubukang agawin ni Berto. Maputla ang mukha ng matanda, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata,
ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Sa kanilang paligid, ang ibang mga tindero ay nakayuko lamang o nagkukunwaring abala, sinusubukang hindi mapansin. Ngunit si Maya ay hindi mananahimik. Isa, wag naman po sanang ganyan, sabi niya sa isang kalmado, ngunit matatag na boses, pinuputol ang eksena ng pananakot. Hindi sumigaw si Maya, hindi nagalit, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay sapat na para mapalingon si Berto. Ito po ang paraan ng matanda para kumita ng ikabubuhay. Hindi ito dahilan para tratuhin siya ng bastos. Ang kanyang boses ay patag, ngunit puno ng kumpiyansa. Ang kanyang boses ay hindi lamang boses ng isang kabataan, kundi boses ng isang taong naniniwala sa katarungan. Kumunot ang noo ni Berto at pagkatapos ay ngumisi. Ang kanyang malaking katawan ay tumayo ng tuwid, sinusubukang ipakita ang pisikal na pangingibabaw. "O, sino ka?" "Batang pakialamera," sabi niya sa isang mapanghamak na tono. Tiningnan niya si Maya na nakasuot ng pang-sports na damit na walang anumang opisyal na sagisag at agad na inuri siya bilang isang ordinaryong tao. "Ito ay usapan ko sa kanya. Kung hindi mo alam ang mga patakaran, huwag kang makialam." Ngunit si Maya ay hindi umatras ni isang hakbang. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng matanda, nagsisilbing panangga para sa mahina. "Alam ko po ang mga patakaran, Ginoo. At alam ko rin na ang ginagawa ninyo ngayon ay hindi kasama sa anumang patakaran. Hindi ito pagpapatupad ng batas, ito ay pang-aabuso. Kayo ay isang alagad ng batas, hindi isang preman sa palengke." Ang mga salita ni Maya ay matalas, ngunit si Berto ay malakas na tumawa. Tinapik-tapik niya ang kanyang hita. Na para bang ang lahat ng ito ay isang murang biro lamang. "Naku, nakakatawa. Isang arnisador na gustong turuan ako tungkol sa batas. Tingnan mo ang sarili mo. Wala ka pa sa tamang edad para bigyan ako ng leksyon," sabi niya sa isang mapanuyang tono habang papalapit kay Maya na may magaspang na hakbang. Ngunit si Maya ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang mga mata ay nakapokus, ang kanyang katawan ay nakarelax, ngunit handa. Alam niyang ang mga salita lamang ay maaaring hindi sapat. Alam niyang kung kinakailangan, kailangan niyang kumilos. At nang simulang baliwalain ni Berto ang kanyang babala, at sa halip ay naglakad patungo sa karinderya ng kanyang ina, alam ni Maya na ito na ang sandali. Hindi lamang siya nagsasalita, kundi pinatutunayan na ang katotohanan ay hindi kailanman natatakot sa maling paggamit ng kapangyarihan. Matapos ang malakas na tawa at pag-alis mula sa harap ni Maya, hindi doon huminto si Berto. Hindi siya nabahala sa naunang saway. Sa halip, naramdaman niyang si Maya ay isang batang nagkukunwaring matanda lamang. Sa magaspang na hakbang at malaking katawan, nagsimula siyang maglakad patungo sa iba pang mga pwesto. Tinatapakan ang mga paa ng mesa, sinisipa ang mga plastik na lalagyan ng inumin. Na para bang nagpapatupad ng kaayusan, ngunit malinaw na gusto lamang niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa karinderya ni Aling Elena. "Kaninong pwesto ito?" tanong niya habang kinakatok ang kahoy na mesa gamit ang dulo ng kanyang makapal na daliri. Agad na sumunod si Maya mula sa likuran, pinapanatili pa rin ang kanyang kahinahunan, kahit na nahulaan na niya ang masamang balak ng lalaki. "Sa nanay ko po," sagot ni Maya ng walang emosyon. "At mayroon po kaming kumpletong permit. Kaya sana po ay huwag ninyong guluhin." Huminga ng malalim si Berto, nanliit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay ngumisi. "Permit, akala mo tungkol lang sa permit, ha? Maraming paraan para magsara ang isang lugar na tulad nito. Tingnan mo, umuuga ang mesa, basa ang sahig, nagkalat ang basura. Lahat ay pwedeng maging dahilan," sabi niya sa isang mayabang na tono. Bagaman sa katotohanan, ang karinderya ay nasa napakalinis at maayos na kondisyon. Sinimulan niyang guluhin ang mga paninda, inusog ang kaldero ng mainit na kanin, at tinapon pa ang sabaw ng gulay sa sahig para lamang ipakita na siya ay may kapangyarihan sa lahat ng ito. Napigil ni Maya ang kanyang hininga, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. "Ginoo, sana po ay igalang ninyo ang hanap buhay ng tao. Hindi po ito malaking negosyo. Ito po ay pagsisikap ng isang ina para mabuhay. Kung may problema, pag-usapan po natin ng maayos. Huwag pong ganito." Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit matalim ang tingin ng kanyang mga mata,
isang tingin ng isang taong hindi aatras kahit na pinipilit. Ngunit lalong nasiyahan si Berto nang makitang sinusubukan ni Maya na maging mahinahon. Ginamit niya ang pagkakataong iyon bilang isang tanda ng takot. Lumapit siya hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang amoy ng sigarilyo at pawis mula sa kanyang katawan ay nakakasuya. Gusto mo akong turuan ng magandang asal? Isang hamak na batang arnisador. Umuwi ka at magsanay ka muna ng mga galaw mo bago ka magsalita ng kung ano-ano sa akin, sabi niya habang malakas na tumatawa na nagdulot ng pagkabalisa sa ilang tindero sa paligid. Pagkatapos, walang pakundang ang sinipa ni Berto ang isa sa mga kahoy na upuan hanggang sa ito ay bumagsak. Pagkatapos ay tinapakan niya ang mga sariwang dahon ng sili na kalilinis lang ni Aling Elena. Alam ng lahat na hindi na ito pagpapatupad ng batas, ito ay isang paghamak. At sa pagkakataong ito, hindi lamang nakita ni Maya na ginugulo ang katarungan, nakita niyang niyuyurakan ang danga ng kanyang pamilya. Ang kanyang pasensya ay nagsimulang maubos. At kung dati ay pinipili pa niya ang mga salita, ngayon ay nagsisimula na siyang pumili ng kilos. Nang sipain ni Berto ang kahoy na upuan at tapakan ang malinis na mga dahon, sa wakas ay nagpasya si Maya na tama na. Hindi na ito tungkol sa dangal lamang ng kanyang ina, ito rin ay tungkol sa prinsipyo ng katarungan, ng respeto, at ng isang hangganan na hindi dapat tawirin. Nanliit ang kanyang mga mata. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang katawan. Tinanggal niya ang kanyang sling bag at pagkatapos ay humakbang ng mahinahon, ngunit tiyak patungo kay Berto. Ginoo, sinubukan ko na pong makipag-usap ng maayos, sabi niya ng marahan. Ang kanyang boses ay nanatiling kontrolado kahit na sa loob ng kanyang dibdib, malakas ang kabog ng kanyang puso. Pero hindi ninyo iyon iginalang. Hinihiling ko po na itigil ninyo na ito ngayon. Pinanatili ni Maya ang kanyang tindig na mababa, bahagyang nakabuka ang mga binti. Ang mga kamay ay handa sa harap ng dibdib, isang pangunahing postura sa arnis na libu-libong beses na niyang sinanay. Hindi ito isang banta, kundi isang pagpapakita ng kahandaan. At si Berto, sa kanyang kayabangan, ay malakas na tumawa. Naku, nakakatawa. Isang bata gustong makipag-away sa pulis, pang-aalipusta niya habang iwinawagayway ang kanyang kamay. Sige, ipakita mo ang galing mo. Tuturuan kita kung paano kumilos sa totoong laban, sabi niya habang nagsimulang lumapit, nais takutin si Maya sa kanyang malaking pangangatawan at otoritaryong aura. Ngunit si Maya ay hindi natinag. Sa isang mabilis ngunit may sukat na galaw, umiwas siya nang subukan siyang itulak ni Berto gamit ang kanang kamay nito. Umatras siya ng isang hakbang at agad na tumugon sa isang magaang sipa sa kaliwang tuhod ng lalaki, sapat na para siya ay matisod at mawala ng balanse. Ang mukha ni Berto ay nagbago mula sa pagtawa patungo sa pagkabigla. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magkumpulan. May nagre-record, mayroon namang napipigilan lang ang hininga. Walang maraming salita, patuloy na gumalaw si Maya. Bawat magaspang at walang direksyong atake ni Berto ay iniiwasan niya gamit ang mga depensibong galaw na may katumpakan. Hindi siya sumusugod ng brutal, ngunit bawat dampi na kanyang ginagawa ay isang aral. Isang simbolikong sampal sa kayabangang matagal na niyang ipinapakita. Isang paikot na sipasahita, isang magaang suntok sa balikat, at isang pagwawalis ng paa ang nagpatumba kay Berto, na muling bumangon na mailalong galit at pagkadismaya sa mukha. Ngunit si Maya ay nanatiling nakapokus. Hindi ito isang opisyal na laban na may medalya bilang layunin. Ito ay isang pagsubok sa karakter, isang pagtatanggol sa katotohanan at dignidad. Sa gitna ng ingay, ang boses ng mga taong nagsimulang maghiyawan at ilang tindero na nagsimulang magpakita ng suporta, hindi nagalak si Maya sa tagumpay. Iisa lang ang gusto niya, na matanto ni Berto na ang kapangyarihang inaabuso ay palaging may hangganan. Nang bumagsak si Berto sa ikalawang pagkakataon, ngayon ay tumama ang kanyang tuhod sa kahoy na sahig ng karinderya na may malakas na tunog, sa wakas ay nabasag ang katahimikan sa paligid. Ang mga mamamayan na dati ay nakayuko lamang at nagpipigil ng hininga ay nagsimulang kumilos. Ang ilan ay lumapit, ang iba ay itinaas ang kanilang mga telepono upang mag-record. Walang sinuman ang nag-akala na sa loob ng maikling panahon, isang dalagang nakasuot ng simpleng damit ang magpapalumpo sa isang pulis na matagal nang kilala bilang arogante at nakakatakot. Namula ang mukha ni Berto, isang halo ng hiya, galit at sakit.
Sinubukan niyang bumangon, ngunit nanghihina ang kanyang katawan. Hindi lumapit si Maya. Nakatayo lamang siya ng tuwid sa kanyang kinatatayuan. Regular ang kanyang paghinga. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng paghihiganti, kundi katatagan lamang na para bang sinasabing, ito ang hangganan na hindi mo na maaaring tawirin. Sa kanyang paligid, nagsimulang magbulungan ang mga tindero. Mayroong nagpahayag ng pagkamangha. Mayroong nagsimulang tumawa ng mahina nang makita si Berto na dati mayabang, ngayon ay nakahandusay. Maya, Maya, sigaw ng isang batang ina mula sa pwesto ng gulay, binabasag ang katahimikan. Ang kanyang sigaw ay sinundan ng iba pa. Huwag mong bigyan ng pagkakataon. Yan ang matagal nang nagpapahirap sa atin. Ang sigaw ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga tindero na matagal nang tahimik dahil sa takot ay nagsimulang magpakita ng suporta. Hindi lamang sila nagulat, naramdaman nilang may nagbago sa araw na iyon. Isa sa kanila sa wakas ay naglakas loob na lumaban. Ilang matatandang tindero ang nagsimulang lumapit, tumayo sa likod ni Maya, nagpapakita ng pagkakaisa. Si Aling Elena, na kanina ay nag-aalala nang makita ang kanyang anak na humaharap sa pulis, ngayon ay nakatayo ng may pagmamalaki. Anak ko yan, bulong niya ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga kapitbahay. Hindi siya kailanman natakot sa kawalang katarungan. Samantala, ang video ng aksyon ni Maya ay nagsimulang kumalat mula sa isang kamay patungo sa isa pa. Sa loob ng ilang minuto, ang recording ay nasa mga grupo na sa WhatsApp at kumalat na sa social media. Dito, si Maya ay hindi mukhang isang nanggugulo. Sa halip, mukha siyang isang tagapagtanggol, isang simbolo ng katarungang matagal na nilang pinapangarap. Ang mga tagapalengke na dati sumusuko na lamang ay nagsimulang magbulungan. Marahil ngayon ang simula ng isang bagong bagay. Sa araw na iyon, umuwi si Berto na may mga pasa sa katawan at durog na dangal. Hindi siya dinala sa ospital, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay hindi niya maiwasan. Hindi lamang dahil sa pisikal na pinsala, kundi pati na rin sa bigat ng kalooban na nagsimulang kumain sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng patrol car na sumundo sa kanya matapos mag-viral ang insidente, tahimik siyang nakaupo. Ang sigawan ng mga taong sumaksi sa tagumpay ni Maya ay umalinggaw pa rin sa kanyang mga tainga. Ang mga mukha na dati takot sa kanya ngayon ay may mababang tingin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Berto ang isang bagay na banyaga sa kanya, hiya. Kinabukasan, ang balita tungkol sa ginawa ni Maya ay malawak ng kumalat. Ang maikling video mula sa telepono ng tindero ng gulay, mga screenshot mula sa mga grupo sa WhatsApp, hanggang sa mga post sa mga lokal na social media account, ay naging viral. Maraming netizen ang pumuri kay Maya bilang simbolo ng katapangan at tagapagtanggol ng mga maliliit na tao. Ngunit ang mas mahalaga, ang video ay umabot sa mga kamay ng mga taong may kapangyarihan, ang kanyang mga nakatataas sa kapulisan. Sa loob ng maikling panahon, ipinatawag si Berto sa punong himpilan ng pulisya para hingan ng paliwanag. Ang pulong na iyon ay hindi isang ordinaryong pagpupulong. Mag-isa siyang nakaupo sa isang malaking silid na may madilim na kahoy na mesa sa harap ng ilang matataas na opisyal na may mga seryosong mukha na puno ng galit. Walang malalakas na salita ang binitiwan, ngunit ang kanilang mga tingin ay sapat na para gustuhin ni Berto na maglaho. Isang mahabang paliwanag tungkol sa Code of Ethics ng pulisya, tungkol sa mga mapanupil na pagkilos na lumalabag sa mga patakaran, at tungkol sa imahe ng institusyon na nasira dahil sa mga kagaya niya. Sa huli, nakayuko lamang siya, sinusubukang pigilan ang hiya na lalong tumataas. Hindi nagtagal, bumaba ang opisyal na desisyon. Pansamantalang sinuspinde si Berto mula sa kanyang posisyon, inilipat mula sa lugar ng palengke, patungo sa bahaging administratibo, at pinilit na sumailalim sa muling pagsasanay tungkol sa propesyonal na pag-ugali at tamang paggamit ng kapangyarihan. Bukod pa rito, kailangan niyang humingi ng paumanhin ng hayagan sa lahat ng mga tindero na kanyang pinahirapan. Hindi lamang ito isang parusa, ito ay isang pagbaba ng antas sa lipunan na hindi niya kailanman inakala na mararanasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga kahihinatnan na iyon, nagsimulang maramdaman ni Berto ang isang bagay na iba, isang taos pusong pagsisisi. Natanto niya na sa buong panahong ito, mali ang kanyang pagtingin sa kapangyarihan.
Akala niya ang kanyang posisyon ay nagbibigay sa kanya ng karapatang kumilos ng walang pakundangan. Ngunit sa araw na iyon, sa gitna ng mga tagapalengke, natutunan niya na ang tunay na lakas ay wala sa uniforme o armas, kundi sa integridad at respeto. At marahil, kahit huli na, sa wakas ay handa na siyang magbago. Sa araw na iyon, mas maliwanag ang langit sa palengke. Ang hangin na karaniwang puno ng tensyon at pagkabalisa ay tila naging magaan. Na para bang isang mabigat na pasanin na matagal nang nakadagan ay naalis na. Sa harap ng karinderya ni Aling Elena, nagsimulang magtipon ang mga tao, hindi dahil sa may gulo o pananakot, kundi dahil sa isang paghingi ng tawad na gagawin ng isang taong dati nilang kinatatakutan. Si Berto, dumating siyang nakauniporme ng maayos, ngunit ang kanyang mukha ay ibang-iba na. Wala na ang mayabang na tingin o magaspang na hakbang. Nakatayo siyang nakayuko, nanginginig ang mga kamay na maihawak na isang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang paghingi ng tawad na isinulat niya kagabi. Sa kanyang paligid, naghihintay ang mga tindero na maihalong pag-iingat at pag-asa. Hindi sila naghahangad ng paghihiganti kundi ng katarungan. At ngayon, marahil ay ito na ang unang hakbang patungo roon. Sa isang mahinang boses ngunit sapat na marinig ng lahat, nagsimulang magsalita si Berto. Pumunta ako rito hindi para humingi ng kapatawaran. Gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako. Sa buong panahon, nagkamali ako. Akala ko ang kapangyarihang taglay ko ay isang kasangkapan para kontrolin, hindi para protektahan. Nagsisisi ako sa lahat ng aking mga ginawa na nakasakit at nakapinsala sa inyo. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit patuloy siyang nagsalita. Si Lola Remedios, ang matandang tindera ng gulay na naging biktima ng kanyang kabastusan, ay lumapit. Sandali niyang tiningnan si Berto at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Lahat tayo ay maaaring magkamali, iho. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon ang tamang daan. Ang kanyang malumanay na mga salita ay nagbigay daan sa pagtanggap ng paumanhin. Sa wakas ay bumuhos ang luha ni Berto. Yumuko siya ng malalim, humihingi ng tawad isa-isa sa bawat tindero na kanyang pinagmalupitan. Si Maya, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ay pinanood ang lahat ng iyon ng walang labis na emosyon. Hindi siya pumunta para tamasahin ang tagumpay. Nais lamang niya ng katarungan at ngayon ay nakikita niya itong nagaganap kahit na sa paraang hindi niya inaasahan. Nang lumapit si Berto sa kanya at espesyal na humingi ng tawad, hindi sumagot si Maya ng masasakit na salita. Sinabi lamang niya, tinatanggap ko ang iyong paumanhin pero huwag mo na sanang ulitin. At sa pamamagitan nito, isang kabanata ang nagwakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pag-unawa, pagsisisi at pagkakataon na magbago. Ang palengke ay muling nabuhay, ang mga mamamayan ay muling napanatag, at si Maya ay bumalik sa karinderya ng kanyang ina, handang harapin ang mga bagong araw na